Diyos ko! Si Lolo! Naggalolo! Lolo naman, oh. Hindi ka pa ba nagre-retiro? Tinitigasan ka pa ba, lo? Nilalabasan ka... Baka pulbura na lumalabas. Baka pulbura na nilalabas niyan, lo. Tigilan mo na. O, ito para may context kayo. Ito yung context ng post. I took this video pagsakay ko pa lang sa jeep sa Life Homes ng 8 PM. I noticed yung kamay ni tatay na nasa ilalim ng bag and nasa private part niya, while the other hand is touching the girl at the back. I started taking a video kasi kinutuban ako na hindi normal. After a few seconds pa lang na nag-start ako mag-video, I caught him touching his private parts habang hinahawakan pa din ang likod ng babae. I don't want to judge, but nung sumakay ako and napansin ko agad yung babae na walang tsinelas, that's how I end up with the conclusion na may sira sa pag-iisip yung babae. I don't know if naririnig nyo sa video, but si tatay is kinakausap yung babae saying, "Masarap ba?" Nakanampota talaga si Lolo, oh. Doon na ako sinimulan manginig and mahirapan mag-video, pero as much as possible, I need to talk something as proof na may binabastos na tao. Habang ginagawa yun ni tatay at tumitingin din siya sa akin na parang sinasadya niya na makita ko yung ginagawa niya. And doon na talaga ako sobrang nagpapanik at sobrang nanginginig sa nangyayari. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita, pero nung nakita ko yung babae na inalis ang kamay ng matanda sa legs niya, doon na ako nag-initiate na itanong kung kaano-ano niya yung matanda. Kilala mo si tatay? Ha? Kilala mo yan? And she said hindi niya kilala. And then, I started screaming all my strengths out para lang aware ang lahat sa nangyayari, and inakala ko na may kasama ako na sisigaw. Akala ko may boboses pa bukod sa akin. Dahil hindi lang ako isang tao dun sa jeep. Madami sila pero ni isa sa kanila walang sinabi. Lalo na si Manong driver. Pinapipilit ko ipababa yung matanda kasi I wanna save her. Tay, bumaba ka, tay. Bumaba ka. Bumaba ka. Kanina mo pa inaano yung ano mo dyan. Bumaba ka. Bastos ka, tay. Bumaba ka ngayon na. Kuya, pababain nyo to. Please be aware with this person. Alam niya ginagawa niya and mas alam ni ate ginagawa niya. Bumaba yung matanda sa Jenny's. So yun yung post, yun yung caption ng babae doon sa post niya. Ngayon, gaya nga ng nasabi sa post, and kitang-kita naman natin na talagang parang may something yung babae. Walang tsinelas, naninigarilyo sa loob ng jeep, and wala siyang reaction nung sumigaw si ate. So parang hindi siya aware. Kumbaga nasa ibang mundo siya. Lumilipad sa ibang mundo yung isip niya. So it looks like may tililing talaga. Hindi naman sa ano, may tililing talaga eh. Parang may tililing talaga eh. Ang nakakatawa lang dito is yung thought na walang tumulong kay ate nung sumigaw siya. Imagine, may mga sakay na iba daw yung jeep, pero ni isa, wala man lang tayong narinig na boses na sumigunda kay ate. Yun din yung pinagtataka niya. Lalo na daw yung jeepney driver. Siguro kasi, ang sinabi niya lang is, bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Ngayon, siguro yung mga tao, ba't niya kaya pinapababa? Pero kung sinigaw mo na, pababain nyo to! Nagjajakul to! Naggalolo sa jeep. Siguro kung ganun yung sinagaw niya, kung sinabi niya yung dahilan kung bakit niya pinapababa yung si Lolo Canor, baka nagets nung tao. Nagets nung mga tao. Kasi ang sabi niya lang is, bumaba ka. Ngayon, kung sinabi niya siguro yung reason kung bakit niya pinabababa, for sure naman siguro may tutulong dyan, may sisigunda dyan. Ang nangyari kasi, since hindi niya sinabi yung reason kung bakit niya pinapababa, yung mga tao parang na-curious lang. Kumbaga parang, ba't niya kaya pinapababa? Alam mo yun? Gets niyo yung point ko. Pero syempre, hindi naman natin sinisisi si ate, diba? Pero maybe that is the reason kung bakit wala ngang sumigunda sa kanya. Kasi feeling ko naman kung alam ng mga tao yung reason kung bakit niya pinapababa, malamang sa presinto pupulutin yan si tatay. Kung medyo may walang yapang sakayan na maton, baka binugbog pa yan si tatay. Ako sakay niyan, bugbugin ko yan kahit matanda. Kahit matanda yan. Pero mahirap din. Kasi hindi naman natin alam, kumbaga, at that moment, no, kung ano talaga yung nangyari. So, kaya siguro din yung mga tao walang reaction. Nagigets nyo mga kaibigan. Pero putang ina, ang tindi ni Lolo no? Tangin na lo, ang tanda mo na lo. Baka kahit robas, malugi siya. Malulugi robas sa'yo. Hindi ka na kayang patayuin ng robas. Paawat ka na lo, mag-file ka na ng resignation. Putang ina, malapit ka na mawala sa mundo lo. Puro ka pa paglololo. Kidding aside mga kaibigan, ito din yung isa sa rason kung bakit yung partner ko hindi ko pinagkukommute. Yung partner ko, hatid sundo ko yun. Hindi ko yun pinapayagan mag-commute lalo na sa gabi. Kasi madalas gabi yung uwi niya. Kasi bukod sa may higa yung partner ko, so hindi siya pwede mag-commute dahil maalikabok. May mga ganyang klaseng tao kasi talaga. Yung mga tigang na tiga
lang. At isipin mo yan, no, si Lolo, ang tanda na niya, no, pero puta, parang wala lang sa kanya, hindi man lang siya kinabahan eh. Parang ilang dekada na niyang ginagawa at sanay na siya. Kaya ayoko talaga pag-commutein yung partner ko. Kaya minsan kahit pagod na ako sa trabaho, pinipilit ko talaga na matid sundo siya kasi mas maigi ng safe kaysa uuwi siya sa bahay ng ganyan, may na-encounter na ganyan o kaya sa kanya nangyari, di ba? Traumatic yun eh, para sa babae eh. Kaya atid sundo na lang, mas maigi pa. Kaya girls, mag-iingat kayo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-commute kasi baka mamaya yun lang yung way nyo para makapasok sa trabaho o makapunta kung saan man kayo pupunta dahil syempre hindi naman lahat merong private car and at the same time mahal din naman mag-grab o yung kahit yung mga angkas-angkas, medyo may kamahalan siya compared sa public transportation talaga. So hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-commute, no? Ang may papayo ko na lang siguro talaga sa inyo is mag-ingat kayo, mag-doble, triple ingat kayo kung kailangan. Magdala kayo ng nung pepper spray. Hindi ko alam kung alam nyo yung pepper spray pero eto yung itsura noon. Yan. Maliit lang yan. Mabisa yung pepper spray na yan. Makakabili kayo niyan sa Mercury, sa Watsons, sa mga grocery. Available yan. Mura lang din. Wala pa yatang 100 pesos yan. Pero puta, sobrang bisa niyan. Sinubukan ko yan i-spray. Isang pindot ko lang. Yung pal puta. Sobrang pala yung poke ng pepper spray na yan. Akala ko yung laro-laruan lang. Sinubukan ko lang i-spray. Nasa loob ako ng kwarto. Putang kumalat yung amoy. Para akong masusupokate eh. Magdala kayo niyan. Kung ayaw nyo magdala ng mga kutsilyo dahil takot kayo makapatay. Yan, hindi kayo makakapatay dyan. Masakit yan sa mata. Talagang pipikit yan. Mapapapikit talaga yan sa sobrang sakit. Pero hindi yan mabubulag. So safe pa rin yan. Hindi kayo makakapatay. Kung medyo takot kayo magdala ng kutsilyo. Saka yung kutsilyo kasi madaling agawin yun eh. Yan, maliit lang yan. Pepper spray. Tapos pag feeling nyo, aatakin na kayo, isprayan nyo sa mukha. Putang inang yan. Hindi yan makakakita na maayos. Ang tapang yan. Sobrang tapang yan. Putang inang pepper spray na yan. Nadala ako gamitin yan eh. Akala, in-spray ko lang. Wala naman akong pinaggamitan. Tinignan ko lang kung ano yung effect niya. Putang inang. Mag-ingat kayo, magdala kayo ng ganyan. Tapos, yan, yung mga ganyan. Pag may mga nakakasakay kayo ng mga ganyan, tapos feeling nyo, kursunada kayo, yung tipo, pag bumaba kayo, susundan kayo. Bumaba kayo sa sa maraming tao. O kung may police station, dun na kayo bumaba. Di na baling lumagpas o sumobra kayo dun sa bababaan nyo talaga. Pero at least, ligtas kayo. Huwag kayo basta-basta bababa, lalo kung yung bababaan nyo, madilim na lugar, walang katao-tao. Matagal na uso yan, yung rape, at hindi yan nawawala sa uso. Nandyan lang sa tabi-tabi yung mga putang inang yan. Yung mga rapist na yan. Mahirap na supilin yung mga yan. Kaya iba yung ingat na lang din talaga. Kumbaga, pangit mong pakinggan, tayo na lang yung mag-adjust para sa mga putang yan. Tayo na lang talaga gagawa ng paraan para maging ligtas tayo. Especially kayo, kayong mga babae. Ha? Mag-iingat ha. Huwag tatanga-tanga. Sa mga nakakakilala naman dito kay Lolo, tangin na ngayon si Lolo, i-report niya. I-report niya yan. Patrendingin nyo to, tong video na to. Puta na, ibalandra natin dyan dito sa social media pagmumukha niya ni Lolo. Kung yan kapitbahay nyo o kakilala nyo, i-report nyo yan. Baka mamaya, hindi lang mga dalagita, hindi lang mga dalaga, ang mga pinupuntirya niyan. Baka mamaya, putang ina, pati yung mga minor de edad, dinaharas niyan, pinagsasamantalahan niyan. Hindi imposible yan. Putang ina, sa baliw nga, pumapatol oh. Pagat na pagat sa baliw eh. Yung pang putang ina ng normal na bata. Oo, wala kayang tsansa na yan ni Diyos ko, nag-child abuse yung matandang yan. Kaya kung ganyan yung kapitbahay nyo, o yan mismo si Lolo, kapitbahay nyo, putang ina, i-report nyo yan. Delikado ang mga anak nyo dyan. Kitang-kita nyo naman sa video, hindi na natin para pagtalunan. Putang ina, may sakit talaga yung matandang yan. Manyakis talaga yung matandang yan. Ikaw naman, Lolo, kung napapanood mo ako, tumingin ka sa mga mata ko. Putang ina mo, Lo, huwag kang magpapakita sa akin. Baka masampal kita ng burat sa... Masampal kita ng burat sa mukha. Kaya sabi ko siya, Lo, sa baliw nga, pumapatol ako eh. So, hindi hindi yung tsukta ka. Baliw nga doon sa amin, makulit, sinampal ko eh. Ikaw pa kaya, matanda ka lang, matandang manyakis. Sapakin ko pa mukha mo eh, nung matanda ka dyan. Pumapatol ako sa matanda, nananampiga ako ng matanda, lalo na yung mga kagaya mo. Baka hindi kita matansya mapa-meet and greet ka kay San Pedro. Sa bagay, matanda ka na naman, pwede ka na makipag-meet and greet kay San Pedro. Kota ka na sa mga katarantaduhan mo dito sa... Kota ka na sa katarantaduhan mo dito sa lupa. Pwede ka na umakyat doon. Tanda-tanda mo na, jakulero ka pa. Paawat ka! Putang ina mo, pulbura na lumalabas dyan oh. So guys, meron nga pala akong bagong negosyo, no? Isang munti, isang maliit na negosyo lang naman, which is itong chicken pastil. Yan, by Authentic Kitchen. So, ayan, kung naghahanap kayo ng legit na chicken pastil, authentic na chicken pastil, baka makonsider nyo itong bumunting negosyo ko. Tignan nyo naman guys, packaging pa lang yan, hindi na putyo-putyo. Packaging pa lang yan. Pag natikman nyo to, Diyos ko po, ang lasa nyan. Talaga namang hindi tinipid. Siksik na siksik yan. Hindi tinipid. Saka quality talaga. Ako na nagsasabi sa inyo.
Kaya excited na ako na matikman nyo lahat itong bago kong produkto, yung Chicken Pastil by Authentic Kitchen. Available yan sa Shopee, sa TikTok Shop, at sa Lazada. I-click nyo lang yung link sa comment section kung gusto nyo bumili. At sa lahat ng bibili, syempre ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa suporta nyo sa aking bumunting negosyo. Appreciated so much. Thank you kaagad. Kaya sa mga gusto akong tikman, itong Chicken Pastil ko, order na kayo. Order na kayo, parang awa nyo na, ayaw ko mag-promote ng sugal.